Sa likod ng bawat anino, may mga kwentong hindi maipaliwanag. Sa likod ng bawat katahimikan, may bulong na naghihintay mapakinggan. Ako ang inyong kasama sa pagtuklas ng mga lihim na bumabalot sa ating bayan. Ito ang Real Plastic Cup Filipino Horror Stories. Handa ka na bang makinig sa katotohanang mas nakakatakot pa sa katang isip? Ang Ghost Project. Sa bayan ng Sagrada, ang kapangyarihan ay hindi lamang hinahawakan. Ito ay kinakain. Si Mayor Victorino ay 30 taon nang nanunungkulan. Walang sino man ang nakakaalam kung paano siya nananatiling bata ang itsura o kung bakit ang bawat kalaban niya ay nawawala na parang bula bago pa sumapit ang araw ng halalan. Ang kwento ay nagsimula sa isang bagong accountant na si Elias. Napansin ni Elias ang isang butas sa budget ng bayan, ang maintenance fund for the basement. Sa loob ng 20 taon, milyon-milyon ang napupunta rito. Ngunit ayon sa blueprint ng gusali, wala namang basement ang munisipyo. Isang gabi, sinundan ni Elias ang mayor. Nakita niyang pumasok ito sa isang elevator na wala namang buton para sa pababa. Gamit ang isang gintong susi, pinihit ng mayor ang panel at ang elevator ay bumaba sa kailaliman ng lupa. Nang makalusot si Elias sa basement, hindi mga file o ginto ang nakita niya. Ang bumulaga sa kanya ay isang malawak at madilim na bulwagan na punong-puno ng mga taong nakasuot ng barong at gown. Ngunit ang kanilang mga muka ay tila natutunaw na kandila. Sila ang mga dating opisyal ng bayan na idineklarang missing o patay na. Sila ay buhay ngunit hindi na tao. Sila ay ang mga anino ng Sagrada. Sa gitna ng silid ay isang malaking hapagkainan. Ang nakahain, isang higanting imahe ng mapa ng bayan ng Sagrada na gawa sa sariwang laman at dugo. Sa bawat kagat ni Mayor sa mapa, may isang pamilya sa itaas ng lupa ang naghihirap, nawawala ng kabuhayan o nagkakasakit. Ito ang literal na pagkain sa buhay ng mga mamamayan, kapalit ng walang hanggang kapangyarihan at kabataan. Nahuli si Elias ng mga gwardya ni Mayor, ngunit hindi siya pinatay. Sa halip, pinilit siyang lumagda sa isang kontrata gamit ang sarili niyang dugo. Pinaliwanag ni Mayor na ang politika sa Sagrada ay hindi tungkol sa serbisyo, kundi tungkol sa pagpapanatili ng gutom. Ang bawat pirma sa isang batas ay may kapalit na kaluluwa. Ang bawat proyektong hindi natatapos ay isang alay sa mga nilalang sa ilalim ng lupa na nagbibigay sa kanila ng proteksyon laban sa batas ng tao. Natapos ang kwento sa isang gabi ng kampanya.
Nakatayo si Elias sa entablado sa tabi ni Mayor bilang bagong vice mayor. Ang mga tao ay naghihiyawan, nagbubunyi at humahanga sa kanyang bagong bihis. Ngunit sa ilalim ng maliwanag na spotlight, napansin ng isang bata sa harap na ang anino ni Elias ay hindi nahugis tao. Ito ay isang halimaw na may mahabang kuko, handang sumunggab sa sinumang titingala sa kanila. Sa Sagrada, ang boto mo ay hindi lamang papel. Ito ay isang paanyaya para kainin ka ng buhay ng sistemang ikaw mismo ang nagluklok. Ang alay sa paanan ng Bulkang Mayon. Noong unang panahon, bago pa man naging tanyagang albay sa mga turista, may isang sumpa na nanatiling buhay sa bawat usok na lumalabas sa Bulkang Mayon. Ito ay kwento ni Elena, isang freelance photographer na ang hilig ay libutin ang Pilipinas na mag-isa. Sa kanyang paghahanap ng perpektong litrato ng Bulkang Mayon, hindi niya akalain na ang ganda ng simetrikong hugis nito ay nagtatago ng isang madilim at sinaunang lihim. Dating payapa ang biyahe ni Elena. Sumakay siya ng bus mula Manila patungong Legazpi. Bitbit ang kanyang kamera at isang lumang mapa na binigay sa kanya ng isang matanda sa Cubao. Sabi ng matanda, "Huwag kang titingin sa likod kapag narinig mo ang bulong ng bulkan." Hindi ito pinansin ni Elena sa pag-aakalang bahagi lamang ito ng mga lokal na pamahiin. Pagdating sa Daraga Albay, sinalubong siya ng napakagandang tanawin ng Mayon. Ngunit sa paglubog ng araw, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang mga ulap na nakapalibot sa bulkan ay tila naguhugis ng mga anino ng dalawang taong magkayakap, sina Magayon at Panganoron. Pero para kay Elena, ang aninong nakita niya ay hindi yakap ng pagmamahalan, kundi isang sakmal ng kamatayan. Nagpasya siyang mag-camping malapit sa Cagsawa Ruins. Habang nag-aayos siya ng tripod, naramdaman niya ang pagyanig ng lupa. Hindi ito ordinaryong lindol. Tila ito ay isang pintig ng puso. Isang dambuhalang pusong tumitibok sa ilalim ng lupa. Sa bawat tibok, may naririnig siyang boses ng isang babaeng tumataghoy. "Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin." Nang tignan niya ang kanyang camera lens, doon niya nakita ang isang babaeng nakasuot ng katsa, duguan ng paa, at naglalakad patungo sa kanya mula sa mga guho ng simbahan. Ang bawat hakbang ng babae ay nag-iiwan ng sunog na bakas sa damuhan. Sinubukan ni Elena na tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila bumabaon sa abo ng bulkan. Dito na nagsimula ang mahabang gabi ng pagtakas ni Elena. Sa bawat pagliko niya sa kalsada ng Kamalig, laging bumubungad ang Mayon kahit saan siya lumingon. Tila ba sinusundan siya ng bulkan? Ang usok na lumalabas sa crater nito ay naging itim na kamay
tila gustong abutin ang kanyang leeg. Natutunan ni Elena ang isang katotohanan na hindi nakasukat sa mga travel blog. Ang Bulkang Mayon ay hindi lamang isang bundok. Ito ay isang libingan ng mga hindi nabigyan ng hustisya. Ang mga taong nawawala sa paligid nito ay hindi lamang naliligaw. Sila ay kinukuha upang maging bahagi ng apo nito. Habang ang gabi ay lumalalim, ang temperatura ay tumataas. Ang simoy ng hangin ay amoy asupre at sunog na laman. Natagpuan ni Elena ang kanyang sarili sa loob ng isang masukal na kagubatan sa paanan mismo ng bulkan. Doon, nakita niya ang mga anito na nakaukit sa mga puno. Lahat sila ay umiiyak ng kumukulong lava. Ang babaeng nakita niya sa kagsawa ay nasa harap na niya ngayon. Walang muka, kundi isang butas ng puno ng nagbabagang uling. Ang alay ay dapat mabuo. Ang huling narinig ni Elena bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paningin. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang kamera sa Kagsawa Ruins. Maayos ang gamit, walang gasgas, ngunit walang laman ng memory card kundi isang litrato. Ang Bulkang Mayon sa ilalim ng maliwanag na buwan, at sa gitna ng crater, isang anino ng babaeng sumisigaw. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga residente na tuwing kabilugan ng buwan, makakarinig ka ng tunog ng shutter ng kamera sa paanan ng Mayon. At kung ikaw ay isang turistang nag-iisa, huwag kang kukuha ng litrato kapag natatakpan ng ulap ang tuktok, dahil baka sa susunod na click ng camera mo, ikaw na ang nasa loob ng frame habang buhay na nakakulong sa apoy ng Mayon. Salamat sa pagsama sa akin sa gabing ito. Kung nanatili ka hanggang sa dulo, ibig sabihin ay matapang ka. O baka naman hindi ka lang talaga mag-isa sa silid na yan. Para sa mas marami pang kwentong hango sa dilim, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Real Plastic Cup Filipino Horror Stories. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na paglalakbay. May sarili ka bang karanasan hindi maipaliwanag? O baka may alam kang urban legend sa inyong lugar? Comment mo na yan sa ibaba. Sabihin mo na rin kung taga saan ka o taga saang probinsya ka man para mabanggit kita sa mga susunod na episodes. Tandaan, ang bawat plastic na baso ay may laman at ang bawat dilim ay may kwento. Hanggang sa muli, ako ang iyong kasama sa pagtuklas sa lagim. Matulog ka na kung kaya mo.